Alright mga kapatid, mula kay John Reps, basahin ko lang saglit yung title. Nilapastangan tayo ng China, dapat labanan natin, 'wag matakot sa China. No, ang sarap pakinggan, ang sarap sabihin nun mga tol, pero wala sa atin ang kontrol niyan, 'di ba? Nasa kanila 'yan, nasa gobyerno 'yan mga tol. So itong video natin, panonoorin ngayon ay mula kay John Reps. Bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman syempre sa ating soberanya, sa mga kaganapan ngayon sa West Philippine Sea mga tol, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Hindi natin tayo makikipaggera. Pero pag tayo ay lalapastanganin, tayo ay gigirain, we should defend ourselves by all means. No, kahit Ako nag-a-agree ako sa sinasabi nito ni Alejandro mga tol. Nag-a-agree ako, hindi tayo makikipaggera, 'di ba? Hindi tayo makikipaggera, pero wag naman sana nung tipong alam mo 'yun, batukan lang tayo mga tol ta's wala tayong ginagawa. Puro tayo sat-sat, puro tayo dakdak, ta's wala naman tayong pinapakitang pagpalag natin. Hindi naman siguro yung pagpalag ay nangangahulugang gera na. Bakit yung mga ibang bansa nakukuha naman nilang pumalag ng walang gera, 'di ba? Yun kasi agad-agad ang sinasabi ng mga sinasabi ng iba, kapag pumalag tayo gera na agad 'yan, tataasin lang natin ang tension. Hindi 'yun, hindi 'yun. anong estado ng ating armed forces, dapat depensahan natin ang ating Andun lang tayo sa gitna, mga tol. Kasi baka may mga nagko-comment din dito, anong laban natin? Anong magagawa natin kung papalagan natin sila? Andun kasi kaagad kayo sa gera, anong magagawa natin kung papalagan natin sila? Nasa gera na agad kayo eh. Hindi yun. Yung tipong, alam mo yun, yung gray zone tactics ang ginagamit nila sa atin. Di sabayan natin sila ng gray zone tactics. Hindi dun yung tipong palalagpasin lang natin yung ginagawa nila tapos wala naman tayo. Alam mo, tapatan ka ng palakol tapos ikaw tameme ka lang. O anong dapat mong gawin dun? Tapatan mo ng barel? Hindi. Tapatan mo rin ng palakol. Parang ganon mga tol. bansa. Alam niyo kasi ang mandato ng armed forces is to defend the sovereignty of the country and the territorial integrity of the country. That's the mandate of the armed forces. At ako, bilang aking karanasan, nung kami na sa Mindanao, we cannot take the fact that a rebel organization is controlling certain portion of our territory. So, hindi namin matanggap yan. Kaya nung nagkaroon ng giyera, it was welcome to us in spite of the fact na maraming namatay sa amin doon, no? Mga kasamahan ko. So, very passionate ako sa issue ng paglalapastangan sa ating soberenya at sa integridad ng ating teritoryo. Dapat natin alalahanin ng ating mga ninuno ay nag-alay ng kanilang buhay upang tayo magkaroon ng kalayaan at kasarinlan ngayon. Kahit Meron tayong kasarinlan ngayon, kalayaan, yes, pero hindi fully kalayaan mga tol. Marami tayong mga dapat gawin para sa ating ekonomiya na hindi natin magawa dahil kinokontrol tayo o nakokontrol tayo ng mga bansa na katulad na lamang nitong China mga tol. Nagkataon na nasa ating exclusive economic zone mga tol, ang malaking porsyento ng langis o malaking halaga ng langis mga tol na pwede sana nating gamitin para mapaunlad natin ang ating bansa, para mapaunlad natin ang ating ekonomiya, 'di ba? Karapatan natin 'yun dahil nasa ating bakuran, 'di ba? Pero hindi natin magawa. So asa ng kalayaan doon? 'Di ba? Asa ng kalayaan doon? 'Di ba? Meron pa nga tayong napanood sa Kongreso mga tol, 'di ba? Ang gobyerno natin ay wala man lang kahit na isang share doon sa isang kumpanya na nagha-handle ng kuryente ng buong Pilipinas. Pero mo gobyerno ng Pilipinas walang kontrol sa ating kuryente. Ang may kontrol 40% China, 'di ba? Ay napakinggan natin 'yan kay Dan Fernandez mga kay Kong Dan Fernandez. 40% kontrolado ng China, 'no? Isang kumpanya na nagha-handle o nag-aalaga ng kuryente ng buong Pilipinas. Gobyerno kahit isang share wala. My goodness. Dito lang 'yan, only in the Philippines. na hinarap nila yung isang madambuhalang bansa, sibat lang, itak lang, lumalaban ang ating mga ninuno.
So hindi ko maintindihan na ngayon ay natatakot tayo sa isang dambuhalang China. Dahil hindi na natin kayang i-defend ang sarili natin, gigirahin lang tayo, mamasakit tayo. I don't believe in that. Because as a policy, naniniwala ako, yes, I agree, that we should not resort towards a policy. Tama. But there's two kinds of war, offensive and defensive. Hindi natin tayo makikipaggera, pero pag tayo ay lalapastanganin, tayo ay gigirahin, we should defend ourselves by all means. Sample na lang mga tol, nag-o-overthink kasi tayo eh. Sample na lang mga tol sa ibang mga bansa. Kasi hindi lang naman tayo ang apektado nung 9 dash line ng China. Hindi lang tayo apektado niyan mga tol. Alam naman natin eh, 'di ba? Hindi lang naman Pilipinas ang may claim. 'Di ba? Andiyan diyan ang Vietnam, Indonesia, Malaysia. Meron pang ibang mga bansa na apektado ng claim nila. Mas malala pa nga sa Taiwan mga tol eh, kasi hindi lang dagat ang inaangkin ng China do'n kundi buong bansa nila mga tol. 'Di ba sinasabi ng China na ang Taiwan daw, kabuuan ng Taiwan ay part ng China. O 'di ba mas malala 'yun, pero tignan niyo yung Taiwan mga tol. 'Di ba handa nilang ipagtanggol ang sarili nila, pumapalag sila. 'Di ba? Tayo mga tol, ay naku, ayoko na lang magsalita diyan, alam niyo na. So kahit anong estado ng ating armed forces, dapat depensahan natin ang ating bansa. Ngayon, ang sinasabi ko dito, hindi naman tayo nakikipag-away sa China. Dapat makipag-usap tayo. We should continue to strike a healthy economic relationship with China. It's good, but not at the expense of our rights of the Philippine Sea. Ayan na mga tol, ako naman ay sinasang-ayunan ko lang yung sinasabi niya, mga tol. Hindi naman kasi tayo sundalo eh, kasi baka may magko-comment dito. Ba't di na lang ikaw pumunta do'n? Wow! Argumentong pambata naman 'yan. Argumentong pambata naman 'yan, 'di ba? Ikaw na lang pumunta do'n, ikaw maipaglaban. Wow, argumentong pambata 'yon. Mga tol, 'di ba, ang Armed Forces of the Philippines ay mga sundalo 'yan. Laging nagsasanay 'yan magpaputok, makipaglaban. 'Yun talaga ang trabaho nila, makipaglaban. Ang trabaho nila depensahan, ipagtanggol ang ating bansa, mga tol. Hindi yung tipong, binobomba tayo, iwas tayo ng iwas, sabay biglang press con, ganito ginawa niya, gano'n ginawa, labag sila sa batas, labag sila sa batas. Alam naman natin talagang labag sila sa batas, eh, kaso kahit yung batas walang magawa sa kanila, eh. 'Di ba? Meron tayong arbitral award, oo, alam natin 'yun, 2016 arbitral ruling. Kahit 'yun walang magawa sa China mga tol, eh. Labag sila sa UNCLOS, paulit-ulit nating naririnig sa mga press con ng, PCG, AFP, Navy, 'di ba, Air Force. Labag sila sa UNCLOS, labag sila sa UNCLOS. Kahit mismong UNCLOS walang magawa sa kanila, eh. Kasi ang sigaw ng China, meron silang undisputable o indisputable sovereign rights. 'Di ba? Paano 'yun? Indisputable daw sila mga tol. Ibig sabihin kahit yung UNCLOS walang magagawa sa indisputable claim nila, 'di ba? Buti na lang mga tol meron tayong mga magigiting na sundalo na kahit na pikon na, nagtitimpi pa rin mga tol. Kasi nga ang gusto ng ating gobyerno, ng kanilang commander-in-chief mga tol, wag nang palalain pa yung tensyon. Pero ang tanong, nakakatulong ba yung hindi natin pagsagot sa mga hamon nila? Yung hindi natin pagpalag sa mga gusto nila. Gray zone tactics ang ginagamit nila, kaya nga hindi umaabot dun sa MDT, kasi nga kalkulado nila lahat ng ginagawa nila. 'Di ba? Mambabangga sila tapos kung ano-anong alibay, kung ano-anong dahilan ng gagawin nila. 'Di ba sasabihin nila na na calculated ang ginawa nila, nararapat daw ang ginawa nila, naaayon daw sa batas ang ginawa nila, tigilan na daw ng Pilipinas ang provokasyon. 'Di ba paulit-ulit sila sa gano'n mga tol? Habang tayo puro dadalang din, sa mga ginagawa nila, pero ipakita naman natin sa mga Pilipino na talagang ang sundalo natin kaya tayong ipaglaban, kaya tayo ipagtanggol. Yun kasi ang tinututulan natin ngayon dahil mistulang nagsusurrender ang Duterte administration kapalit ng mga pabuya ng China na investment, loans, mga turista at Ibig sabihin luma na 'tong, interview na 'to kay Alejandro, kasi ito'y tumutukoy pa sa Duterte administration 'no. Pero napapanahon pa rin yung mga sinasabi niya. Napapanahon pa rin kasi tulad nung sa Duterte administration mga tol, dun talaga as in wala tayong ginagawa nun, para labanan ng China, eh. Ngayon kahit papaano meron tayong mga pinapakitang pagpalag sa kanila, though hindi tayo umaabot doon sa nakikipagsabayan tayo, water cannon,
banggain din natin sila. Hindi tayo nakikipagsabayan do'n, pero until now mga tol, problema pa rin natin ang China. At ano pang mga pabor kapalit ng pananahimik natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At also ay seguridad din ng ating bansa in the long run, because if we cannot defend West Philippine Sea, there is no assurance that you can defend Benham Rice. You cannot defend, in fact, the country. Tama. Ang unang tingin ko dyan, parang ironic sa ating bansa na nilalatagan natin ng red carpet yung nang-aagaw ng ating teritoryo. Parang hindi ko ma-imagine na inaamo natin yung naglalapastangan sa atin. No? Well, kung gusto ko titingnan kung paano ang motivasyon ng Duterte administration, they want economic development, sige, tingnan natin. Sa practical na pananaw, ang aking tingin dito ay isang trap ito. Trap, regardless of the contents, no? Dahil dalawa ang ginagamit ng China, hard and soft, hard power and soft power. Ang hard power kasi ay iniipit tayo sa West Philippine Sea, ang panghaharas ng Navy nila, ng Coast Guard nila, ng military nila, para tayo ay mapapush into frustration, into submission. Yan. At pag nangyari yon ay ino-offeran ko on the other hand ng friendly relationship, investment loans. Anong pipiliin mo if you are an ordinary? Diba? Nabasa na rin natin mga tol di ba? Magpapadala sila ng malakas na puwersa. Puwersahin nila tayo, papakitaan nila tayo, "Oy, mag-isip-isip ka Pilipinas, kaya mo ba kami? Tignan mo naman yung puwersa namin sa inyo." 'Di ba? Kung ako sa inyo, isuko nyo na lang yung ipinaglalaban nyo, makipagkaibigan na lang kayo sa amin, tulungan na lang namin kayo. Investment, loans, kailangan nyo ba yan? Ibibigay namin sa inyo. Pero wag na kayong pumalag, kasi kung papalag kayo, imbis na tulong ibigay namin, makakalaban nyo pa kami sa gera. Yun ang ginagawang paraan ng China mga tol. At kapag ang Pilipinas, syempre, sumuko, natakot, di ba? Panalo na agad sila without firing a single bullet, sabi nga ganun. Di ba? Panalo na agad ang China mga tol. Yun ang nangyari dito sa mamang to. Dito sa nakaputi. Ganyan ang nangyari sa kanya mga tol. Kaya di ba, nung eleksyon, napakatapang niya, sasakay siya ng jet ski, pero nung naupo na siya, nalaman niya, ganito pala kabigat ang China. Hindi, makipag-friendship na lang ako. Person, it's natural for you to choose the lesser evil, right? So ito yung gusto mo. Pero the moment na pumasok ka dyan, trap ka na. The moment we are beholden to China, there's no chance later on for us to assert our sovereignty and to assert our rights at the West Philippine Sea. Itong mga loans na ito ay designed to pull the Philippines in the influence, in the sphere of influence of China. 'Di ba meron pa nga silang kasunduan dati wag mong i-entertain ang arbitral ruling kasi 2016 yun wag mo i-entertain ang arbitral ruling, 'di ba? Bibigyan ka namin ng ganito, ng ganyan. Meron 'yun mga tol. Napanood na rin natin 'yun isang beses kay Coach Jarrett ata 'yun mga tol. Na pinakita niya, 'yun ay may report din naman mga tol sa isang pahayagan na sinabi mismo ng nakaraang administrasyon na kapag hindi niya pinansin o binaliwala niya yung arbitral ruling na yun, bibigyan tayo ng China ng ganyan. Sa madaling salita, para tayong ibinenta. Parang ibinenta. And the nature of the dealings of China is characterized as bilateral and secret. At ang target nila, poor countries na nangangailangan ng pera, and usually under authoritarian rulers. So, bakit authoritarian? Para wala ng check and balance. You deal, you co-op, and bahala na siya mag-dictate sa tao niya. And it seems that it's happening in the country. So, sekreto siya, hindi natin alam. In fact, nung nagkaroon na ng signing, we didn't have the copies. No, na tayo ang taong bayan na dapat nakakaalam. No? Nagkaroon na nga ng mga deal So, yun ang ating hinihingi sa kanila. Because it would be too late later on pag nag-loans tayo na hindi natin alam, no? Because it happened already to other countries. So why should we commit the same mistakes? Because China will not change its strategy for the Philippines. No, bahagi ito ng kanyang strategiya. Nangyari sa Sri Lanka, nangyari sa Maldives, nangyari sa Malaysia, sa Pakistan. So hindi na dapat tayo magkakamali dito. Wala na, nagkamali na. Eto na tayo ngayon sa panibagong administrasyon.
napilit lumalaban sa kagustuhan ng China, pero ang China talaga binabraso tayo mga tol, eh. Pero sana talaga may progresong maganap at may progreso tayong masaksihan balang araw. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.